mang-aagaw ng boyfriend. Panoorin po natin, narito ang ating episode ngayong gabi. Po, Rowena, totoo bang naanakonda ka ng iyong kaibigan? Opo, Ma'am Carla. Ano nangyari? May birthday po kasi ng apo ng kaibigan ko. Tapos, nag-inuman kami. 4 kami magkakaibigan. Ngayon, nung dumating yung boyfriend ko, tinawag ng Banji. Tinawag ng Banji. Oh, wag tayong inditera kung wala kayong boyfriend. May mga boyfriend kami. May boyfriend siya. Lumapit po sa kanya. Paglapit sa kanya, niyakap siya, saka pinagalikan. Wow. Ngayon, Sakit. nakita ko, nagalit ako. Siyempre. Pagtayo ko, sinampal ko siya, saka sinabunutan. Nakita ka naman ng boyfriend mo, kaya lang ito ba, ano level na ng lasing? Lasing na lasing para hindi ka na mapansin na nandiyan ka? At biglang dumiretso siya sa ibang babae? Hindi naman po siya masyadong lasing. Talaga tinawag lang siya ni Banji. So, kung tinawag siya, inakit siya. Parang inakit nga, ganun nga kung po. inakit siyang ganon, nagpaakit naman. Nagpaakit naman siya kasi parang siya. Bakit siya nandyan ka naman? Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, yung kaibigan ko pong si Banji, ang Okay. Gaano nakatagal kayo ng boyfriend mong ito? 4 years na po. Ay! May something sa 4 years, ha? Yes, 4 years na yan, ha? Wala ka bang pagdududa na yung boyfriend mo, mukhang matagal nang may pagtingin dito sa... Anong pangalan nitong kay Vanji? Okay. Wala naman po, kasi... So, parang first time ito lahat na nangyari nung gabing iyon. Wala naman kasi, ang itsura naman ng Banji, hindi na makagandahan. Ang sinasabi mo, first time ito, at saka hindi naman talagang nangyayari to. Hindi mo pinagdudahan kasi si Vanji ay hindi naman kagandahan. At saka itim-itim naman niya, Ma'am Carla. Dahil sa mga sinasabi mo, excited na kaming makita siya. Paano kaya niya sasagutin ang kanyang kaibigan sa mga paratang nito? Vanji, pasok! Anong sabi mo? Hindi ako kagandahan? Wow! Ikaw, ha? Ikaw! Huwag mo akong pagbintangan na inaagaw kung jowa mo kahit kailan. Hindi ako nang lalalaki. Ha? Ikaw, sinungaling ka! Ba't sinasabi mo inaagaw kung jowa mo? Huwag mo akong anuhin, ha? Ha? Kahit kailan hindi ako makati, ha? Ganito kasi po yon. Lasing na po ako. Nakatulog na po ako sa misa. Hindi ko po alam na pumasok yung boyfriend niyang praning at duling rin ang mata na pagkamalan niya kung Hindi yung praning, jowa hindi niya. pa! Ngayon, hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanila kasi bigla na lang niya akong binugbog at pinagtatampal. Hindi naman po ako makapalag kasi lasing na po ako. So, wala na po akong ano dun. Hindi mo naaalala ako. na... Pero Ate Rowena, sigurado ka ba na siya ay gustong halikan o baka dahil lasing nga yung boyfriend mo? Hindi ko rin po alam, ma'am eh. Kasi lasing na rin siya. Tinawag niya po kasi. Saka hindi lang naman po ako nakakita. Yung kaibigan ko rin na si Maria nakakita sa mga pangyayari na yun. Tinawag mo daw, Ate Vanji. Paano ko tatawagin, ma'am? Itulog na nga po ako sa misa. Naglalasing-lasingan ka lang. Konti pa lang Ay, naiinom natin. talagang lasing na ako. Konti pa lang naiinom natin. Hindi ako sinungaling, kang sinungaling kasi duling na rin yung mata mo. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Bakit? Kasi alam ko ahas ang pangyayari na hinalikan ako Kaya ng lalaki. magkakaibigan Hindi ko tayo. nga nakita Tinatraidor mo ako, parating ahas pala ka. yung jowa mo. Bakit Kayo pala ka masahigan? nakita, dapat pinagbawalan nyo. Ijowa mo yun, di ba? Pwede mo naman siyang pigilan na huwag mong halikan yan. Hindi sa ang jowa mo, ako jowa mo. Tinawag mo nga lumapit sa'yo kasi inakit mo. Anong inakit? Kasi, Inakit? Natutulog na ako. Inakit ko totoo ba yun? yun. Andiyan si Maria, Ay, magpapatunay. Maria? Ano ba ang suot mo nun, Ate Evangeline? Suot ko nun, nakasuot ako na naka-sleeveless.
Ay, ang sexy pala ng suot mo. Pero teka ha, kailangan linawin lang natin na hindi lang si Ate Evangeline ang may problema o kung totoo man yon na nangyari yung gabing yon na naghalikan sila ng boyfriend mo. Para sa akin, mas may problema yung boyfriend mo, diba? Oo, tama! Tama! Kasi kung inakit man, hindi man magpapaakit ang lalaki kung talagang matino yun, diba? At saka ma'am, hindi ko papatulan yun. Alam ko namang boyfriend niya yun eh. Alam namin lahat na boyfriend niya yun. Ano Ba't ko masasabi mo doon, papatulan Ate yun? Rowena? Hindi ako naniniwala. Kasi pag lasing niya, may gumiling-giling. Sayaw. Hindi ako Paano bang giling? naniniwala. Paano bang giling nyo? Paano Magaling sa sumayaw. Ganyan siya, ma'am. Ganyan siya, mapangakit nga siya. Gumiling lang sa sayawan, pero sa Ganun siya. Kaya feeling mo naakit yung mga lalaki. Oo, feeling. Hindi, baka yun ang So gusto. sa tingin mo, Ate Evangeline, nung nagsayaw-sayaw ka na ng gano'n, naka-short-shorts ka, tas saka gano'n ka, parang naakit yung jowa niya sa tingin mo? May Hindi po, ma'am. katotohanan? Ganito yun. Siguro, Okay. natulin na rin yung mata ng jowa niya kasi nung pumunta doon sa may inuman namin, lasing na po. Ngayon, ito, nandun sa may kabila, ako nandito. Siyempre, bungad yung pintuan, ako napuntahan niya. Ako ninyapos-yapos daw, sabi, nung kaibigan ko. Kasi, wala na akong alam nun. Dahil natutulog na ako sa misa. Yun ang kwento ng kaibigan kong isa. So may mga kwento din sa galing sa ibang kaibigan. Break na kayo ng boyfriend mo. Congratulations. Ilang taon ang boyfriend mo? 50 rin po. 50. Binata siya? Byudo? Hiwalay? Iwalay. Hiwalay ang, nako talaga naman. Oh. Nag-live-in kayo? Hindi naman. Good. Okay. Ang problema ito, Rowena, ang kadalasan kayo ng mga tunay at legit na syota o asawa, kapag nahuli nyo na may babae yung karelasyon nyo, ang hinahabol nyo palagi yung babae nung karelasyon. Yung kerida. Yun ang galit na galit kayo sa kerida. Bakit? Ang problema, wala sa kerida. Ang kerida ay biktima. Biktima ang kerida dahil ang boyfriend mo, nang lumabas siya ng bahay, alam niyang may syota siya na ang pangalan ay Rowena. Di ba? Ang perpetrator of the crime, hindi yung kerida, kung hindi yung asawa niyo. At ako nagsasabi dahil dati ako babaero. Alam namin, pag alis pa lang ng bahay, may asawa kami. Eh bakit kami nagtataksil? Bakit nga ba? Sabi ni attorney, kasi may mga babae at may mga relasyon na hindi buo ang komunikasyon ng mag-asawa. Namumroblema yung lalaki, hindi sinasabi sa asawa niya. May problema yung asawa, hindi sinasabi sa lalaki. Tumataas ang expectations, nakikita namin sa ibang babae. Tandaan nyo, ang kerida ay mas sweet kesa sa legit na asawa. So, congratulations, Rowena. Natanggal mo na ang sakit ng ulo. At sa susunod, pag-aralan mo ang magiging boyfriend mo, kung magiging tapat siya sa'yo, kaganda mo naman. Talaga lang, hindi napuna ang kagandahan mo. Hindi nagliwanag, kagaya ng pagliliwanag kay Vanjie. Maraming salamat. Yes!